May isang lalaking pumasok sa kagubatan na puno ng misteryo at hindi na muling nakalabas. Sa kanyang desperasyon na pagalingin ang anak niyang may sakit, naghanap siya ng tulong mula sa mga diwata ng kagubatan. Pero sa halip na tulong, isang nakakatakot na sumpa ang kanyang natanggap. Alamin kung paano nagbago ang kanyang anyo at kung paano siya naging bahagi ng kagubatan sa kwentong ito na tiyak nakikiliti sa inyong imahinasyon. May kilala akong tao na pumasok sa kagubatan pero hindi na nakalabas. Mabait na tao yon. May anak na babae na may sakit pero hindi nila mapagamot kasi walang pera. Kaya kahit alam niyang may mga kaluluwa sa kagubatan na yon, pumasok pa rin siya. May mga nagsasabi na kaya raw pumasok yung tao na yon sa kagubatan ay dahil nakarinig siya ng mga kwento na may mga diwata raw na nakatira roon. Kung makakahingi siya ng tulong sa mga diwata na yon, ay baka sakaling mapagaling nila ang anak niya. May mga nagsasabi naman na naghahanap lang daw ng halamang gamot yung tao na yon. Kahit ano pa man ang dahilan niya, ay hindi na rin naman mahalaga dahil hindi na nga siya nakalabas pa ng kagubatan. Pero may nakakita sa kanya, kaya lang ay hindi na siya yung dating siya. Hayaan niyo akong ikwento sa inyo ang nakita ng taong nakakita sa kanya. Ayon sa kwento ng taong nakakita sa kanya, ay nakita raw siya na nakaupo sa ilalim ng isang puno. Nakatingin lang daw ito sa isang piraso ng karne na hawak niya sa kanyang mga kamay. Tinanong siya ng taong nakakita sa kanya kung anong ginagawa niya roon. Pero hindi raw ito sumagot. Nakatingin lang sa karne na hawak niya. Tapos ay napansin daw ng taong nakakita sa kanya na may sugat yung karne. Katulad ng sugat ng anak niya. Nung marinig ng taong nakakita sa kanya ang sinabi niya, ay nakaramdam daw ito ng takot. Sabi niya ay kinausap daw niya ang isa sa mga diwata ng kagubatan at humingi siya ng tulong na pagalingin ang anak niya. Sabi raw ng diwata ay pagalingin nito ang anak niya basta alagaan niya yung karne na hawak niya bilang sariling anak, dahil ang karne raw na yon ay magiging konektado sa katawan ng anak niya. Nung makita raw niya na may sugat ang karne, ay nagduda na siya na niloloko lang siya ng diwata, pero umaasa pa rin siya na gagaling ang anak niya. Kaya kahit na nagsisimula ng mabulok yung karne, ay inaalagaan pa rin niya ito. Sinabi niya na hindi siya lalabas ng kagubatan hanggat hindi gumagaling ang anak niya. Nagmakaawa raw siya doon sa diwata na pagalingin na ang anak niya at ibibigay niya ang kwintas na suot niya kapalit ng karne. Pumayag daw yung diwata at kinuha yung kwintas niya. Pero habang tumatagal ay napapansin niya na lalong nagiging pangit yung karne. Nagkakaroon ito ng mga sugat at nagsisimula ng mabulok. Hanggang sa isang araw ay nagkaroon ng mga mata at bibig yung karne. Sabi raw ng karne ay niloko siya ng diwata dahil hindi ito diwata kundi isang masamang espiritu na nag-aabang ng mabibiktima sa kagubatan. Nagsimula raw siyang magbago. Ang katawan niya ay unti-unting nagiging kahoy. Ang buhok niya ay humahaba at nagiging mga dahon. Ang mga ngipin niya ay humahaba at tumutulis. Hindi raw niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Pero ang alam niya ay nahulog siya sa bitag ng isang masamang espiritu. Nung makita siya ng taong nakakita sa kanya, ay ganoon na nga ang itsura niya. Yung katawan niya ay parang katawan na ng kahoy. Yung buhok niya ay mahahabang dahon. At yung mga ngipin niya ay mahahaba at matutulis. Pero kahit ganoon na ang itsura niya, ay inaalagaan pa rin niya yung karne na hawak niya. Umaasa pa rin siya na makakalabas siya ng kagubatan at makikita pa ang anak niya. Ang kwento niya ay isa sa mga alamat na kumakahalat dito sa amin. Ang sabi ay yung anak daw niya ay patuloy na umiiyak sa kagubatan at isa yon sa mga naririnig ng mga taong pumapasok doon. Sa kwento nating ito, natutunan natin na ang paghingi ng tulong sa mga hindi natin lubos na kilala ay maaaring magdala ng kapahamakan. Salamat sa pakikinig mga kaibigan.
Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Tandaan, sa kagubatan ng mga diwata, hindi lahat ng liwanag ay gabay. Paalam.